Mga ka-reftek, alam nyo ba na napaka-importante ang isang refrigerant pressure temperature chart sa isang refrigeration technician o refrigeration engineer? At napakahalaga nito pagdating sa troubleshooting. At para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gamitin ang pressure temperature chart, yan ang ituturo natin sa video ito. So hello guys, welcome back to my channel. So sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gamitin ang isang refrigerant pressure and temperature chart, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ito. Malamang marami sa atin ang nakakaalam na kung paano gamitin ang pressure temperature chart. At marami din sa atin ang hindi pa alam kung paano gamitin ito at ano ang kahalagahan ng pressure temperature chart pagdating sa troubleshooting, lalo na sa gas system. So paano ba gamitin ang pressure temperature chart? Unang-una guys, itong pressure temperature chart ay nakukuha po yan kay Mr. Google. Yan. I-search nyo lang po sa Google at lalabas yan yung pressure temperature chart na sinasabi nila. Maraming klase yan, iba't ibang gumawa, pero halos walang pinagkaiba. Minsan, kahit na makita man natin sa internet niyan, kung hindi natin alam basahin, alam gamitin, useless pa rin. Kaya ngayon ay ituturo ko sa inyo, sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga kasamahan natin, mga technician na mga baguhan na hindi pa alam kung paano gamitin to, ituturo natin sa kanila yan para naman magkaroon din sila ng idea. At sa mga nakakaalam na, napakagandang magandang bagay yan. So ngayon, let's start. So alam nyo guys, ang bawat refrigerant natin o yung bawat freon natin, may kanya-kanya silang boiling point. Magkakaiba sila ng component. Ibig sabihin, magkakaiba din sila ng kayang i-produce na lamig o init. So ang bawat pressure ng bawat refrigerant ay magkakaiba ng temperature o yung sinasabi nating saturated temperature. Pag sinabi nating saturated temperature, nandyan po yung presence ng liquid at saka before. Hindi pwedeng before lang. So yung nakikita ninyo guys dyan sa screen na table, yan yung tinatawag na saturated temperature ng bawat pressure ng iba't ibang refrigerant natin. At ito naman ang mga pressure natin. So ngayon ay magbibigay tayo ng isang halimbawa. So ngayon ay uunahin natin yung pinaka-common na freon natin o refrigerant natin, yung 134A. Halimbawa ang pressure ay 5.5 PSIG. So ibig sabihin ang saturated temperature natin ay minus 2 degrees Fahrenheit. So yan dapat ang evaporation temperature natin o saturated temperature natin. At halimbawa naman dito tayo ngayon sa R404A. So the same column tayo. So halimbawa ang pressure ay 31.94 PSIG. Ang temperature ay ganun pa rin, minus 2 pa rin. At halimbawa, balik tayo sa 134A. Halimbawa, bumaba ng 2.0 PSIG ang pressure natin. Siyempre, bababa din ang temperature natin. Kaya nga sabi nila, pag tumaas ang temperature mo, tataas din ang pressure. O kaya, pag tumaas ang pressure mo, tataas din ang temperature. Kaya dahil sa bumaba ang pressure natin, bumaba din ang temperature. Kung kanina, sa 5.5 PSI ay minus 2 lang,
Ngayon, naging minus 10 dahil bumaba ng 2.0 PSIG ang pressure natin. At saka mga ka-reftek, ano ba tong saturated temperature? Actually, ang temperature na to mga ka-reftek, ito yung temperature ng refrigerant natin kung saan dun siya nagbabago ng state o anyo. So kapag sinabi nating saturated, dalawa ang parte ng refrigeration system kung kailan nagkakaroon ng saturation. Unang-una sa evaporator kung saan dito yung tinatawag na boiling, kung saan magbo-boil yung refrigerant natin at magbabago ng anyo from liquid into B4. At ang pangalawa ay yung condensing na nangyayari sa condenser, na kung saan doon din nagbabago yung state ng refrigerant natin from B4 to liquid. So, ganyan lang kadali mga master. So, kapag kabisado natin yung pressure temperature chart at saka marunong tayo tumingin ng superheat at subcooling, madali nating ma-analyze ang gas system ng isang refrigeration system. At hindi na natin kailangang hulaan pa kung anong nangyayari sa loob ng system natin. Dahil dyan, makikita na natin kung may barado sa system, kung undercharge, kung overcharge. So, ganyan lang kadali magbasa ng pressure temperature chart mga master. At kung may katanungan ka, mag-comment lang po dyan sa comment box sa baba. At sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe para ma-notify ka kung may mga bagong video tayo na kagaya nito. At hanggang sa susunod nating mga video, bye-bye! God bless us all!